May mga sugat na kahit lumipas ang 30 taon ay sariwa pa rin ang kirot. At may mga lihim na kayang wasakin ang pinakamatatag na pader na itinayo mo sa iyong puso. Halina't samahan ninyo akong buksan ang isang kwentong magpapatunay na ang pamilya ay hindi nasusukat sa yaman o dugo, kundi sa mga alaalang hindi kayang burahin ng panahon. Paano kung ang buong pagkatao mo ay itinayo sa isang kasinungalingan? At ang tanging paraan para mahanap ang katotohanan ay ang balikan ang isang nakaraang matagal mo nang kinalimutan? Ang malamig na pagpatak ng ulan sa malawak na bintanang salamin, ang tanging gumagawa ng ingay sa loob ng malapalasyong tahanan ng mga Montenegro. Para kay Lacandiwa Montenegro, ang tunog na yon ay isang pamilyar na kaayusan. Isang predictable na ritmo sa isang mundong lahat ay kanyang kontrolado. Nakatayo siya sa gitna ng kanyang private gallery, isang silid na puno ng mga mamahaling obra maestra mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa isang larawan, ang nag-iisang larawan mula sa kanyang pagkabata na nakaligtas sa isang sunog na tumupok sa lumang mansyon ng kanilang pamilya. Nasa isang gintong kwadro ang larawan ng 2 batang lalaki. Ang isa na may seryosong mukha at maayos na pananamit ay walang dudang siya. Ang isa naman na mas bata at may masayang ngiti ay ang kanyang yumaong kapatid na si Leo. Namatay ito dahil sa isang malubhang sakit 30 taon na ang nakalilipas, ilang buwan lamang matapos kunan ang litratong iyon. Ngayong gabi, ang ika-30 anibersaryo ng kamatayan ng kanyang ina, si Hiraya, at gaya ng dati, sa harap ng larawang ito, niya ginugunita ang 2 pinakamahalagang taong nawala sa kanya. Isang mahinang ubo ang pumutol sa kanyang malalim na pag-iisip. Mula sa dilim ay lumitaw ang matandang anyo ni Aling Tala, ang kanyang yaya, ang babaeng nagsilbing ina sa kanya mula nang pumanaw si Hiraya. May dala itong isang tasa ng tsaa sa nanginginig nitong mga kamay. "Lakan, iho," mahinang sabi nito. "Hating gabi na. Hindi ka pa ba magpapahinga?" Hindi inalis ni Lakan ang tingin sa litrato. "Maya-maya na po, yaya. Sinasamahan ko lang sila." Ilang sandali silang binalot ng katahimikan. Tanging ang ulan lang sa labas ang naririnig. Napansin ni Lakan ang pagkabalisa sa mga mata ni Aling Tala. Hindi ito mapakali. May kung anong bigat sa dibdib nito na tila matagal na nitong kinikimkim. "May problema po ba, yaya?" tanong niya. Sa wakas ay nilingon ito. Umiling si Aling Tala, ngunit ang mga mata nito ay nagsusumbong ng kasinungalingan. Lumapit ito at tumayo sa kanyang tabi, nakatingin din sa larawan. Ang mga mata nito ay napuno ng luha. 30 taon na, Lakan. Nagsimulang magkwento ang matanda, nanginginig ang boses. 30 taon ko nang itinatago ito dahil sa takot. Dahil sa utos ng iyong ama bago siya mamatay. Ngunit, hindi na kaya ng konsensya ko, lalo na ngayong anibersaryo ng iyong ina. Kumunot ang noo ni Lakan. Ang perpektong kaayusan ng kanyang mundo ay unti-unting nagkakalamat. "Ano po ang ibig ninyong sabihin?" Nanginginig ang mga kamay ni Aling Tala na kinuha mula sa bulsa ng kanyang bestida ang isang luma at kupas na litrato. Mas maliit ito at lukot-lukot na ang mga gilid. Halatang itinago ng napakatagal na panahon. Inabot niya ito kay Lakan. Kinuha yon ni Lakan. Halos pareho lang ito ng nasa kwadro. 2 bata, parehong damit, parehong lugar. Ngunit may isang maliit na pagkakaiba. "Tingnan mong mabuti, Lakan," sabi ni Aling Tala. Itinuturo ang bata sa litratong nakakwadro. Ang batang iyan, may maliit na nunal siya sa ilalim ng kanyang kanang mata.
Tinitigan ni Lakan ang litrato. Tama ang matanda. Isang maliit. Halos hindi mapansing nunal. Ngayon, tingnan mo ang sarili mo sa salamin, iho. Napatingin si Lakan sa kanyang refleksyon sa salamin ng bintana. Mula pagkabata, wala siyang nunal sa mukhang yon. Ang puso ni Lakan ay nagsimulang tumibok ng malakas. Isang kakaibang pakiramdam para sa isang taong laging kalmado. Ang litratong hawak mo, pagpapatuloy ni Aling Tala, humihigbi na. Iyan ang totoong litrato. Kinuhanan ko kayo gamit ang sarili kong kamera. Isang araw, bago kayo kunan ng litrato ng official photographer. Ang batang seryoso sa lumang litratong yan. Huminto ito at huminga ng malalim. Hindi ikaw ang batang yan, Lakan. Ang mga salitang yon ay parang isang malakas na kulog na yumanig sa buong pagkatao ni Lakan Diwa Montenegro. Ang lahat ng kanyang alam, ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan ay biglang gumuho sa isang iglap. Tinitigan niya ang dalawang litrato, pabalik-balik. Ang bata sa kuwadro ay may nunal. Ang bata sa kupas na litrato na kamukha niya ay wala. Isang pira-pirasong alaala ang biglang pumasok sa kanyang isip. Ang amoy ng Crayola. Ang mahinang tawa ng isang batang lalaki. Ang malambing na himig ng kanyang ina. Lakan at likha. Ang aking dalawang kayamanan. Likha. Hindi Leo. Ang pangalan ng kanyang kapatid ay Likha. Ang paghinga ni Lakan ay bumigat. Ang malamig na bakal ng kontrol na palagi niyang hawak ay unti-unting natutunaw. Hinarap niya si Aling Tala. Ang kanyang mga mata, na dati kasing lamig ng yelo, ay nagbabaga ngayon sa isang nag-aapoy na katanungan. Kung hindi ako yon, Yaya? Sabi niya, ang bawat salita ay may bigat ng 30 taong kasinungalingan. Kung ganoon, nasaan ang kapatid ko? Kung ang mundo ni Lakan Diwa Montenegro ay binuo ng katahimikan, kaayusan, at malamig na salamin, ang mundo naman ni Likha Bayani ay nililok mula sa ingay, gulo, at pinagtagpit-tagping yero. Dito sa Distrito Kalimtan, ang bawat araw ay isang pakikipagbuno. Ang amoy ng maruming ilog ay humahalo sa amoy ng nilulutong pagkain sa kalye. Ang mga sinampay ay nakikipag-agawan ng espasyo sa mga nakalaylay na kable ng kuryente. At sa gitna ng lahat ng ito, sa isang pader na puno ng mantsa at lamat, ay naroon si Likha. Lumilikha ng sining mula sa kaguluhan. Payat ang kanyang pangangatawan, balot ng kupas na t-shirt at pantalong may mga tilamsik ng pintura. Ang kanyang buhok ay medyo mahaba, madalas tumatabon sa kanyang mga matang laging may bahid ng kalungkutan. Isang kalungkutang hindi niya mismo maintindihan kung saan nanggagaling. Hawak ang isang lata ng spray paint. Idinadagdag niya ang huling detalye sa kanyang obra, isang malaking mural ng isang bahay. Ngunit hindi ito isang ordinaryong bahay. Ito'y isang bahay na tila lumulutang sa gitna ng malakas na ulan. Malabo ang mga guhit na para bang isa itong alaalang pilit na binubuo mula sa limot. Ito ang bahay na paulit-ulit niyang iginuguhit sa bawat pader na kanyang mahawakan. Hoy, Lik! Isang magaspang na boses ang pumunit sa kanyang konsentrasyon. 3 lalaki, mga kilalang siga sa lugar, ang lumapit sa kanya. Ang leader, isang lalaking may peklat sa kilay na nagngangalang Berto, ay ngumisi. Ang ganda naman ng bahay mo, Lik. Pangarap mo ba yan? Hindi bagay sa basurahang to, sabi ni Berto, sabay dura sa sahig. Hindi umimik si Likha. Ibinaba niya ang lata ng pintura at tahimik na hinarap ang mga ito. Ang kanyang katahimikan ay isang anyo ng pagsuway. Alam mo na ang kailangan namin, sabi ng isa pa. Pang-inom lang. Nanatiling hindi kumikibo si Likha. Ang kanyang mga mata ay walang takot.
tanging pagod at pagkasawa. Para sa kanya, ang mga tulad nila ay parte na ng magulong tanawin. Mga ingay na kailangan lang tiisin hanggang sa mawala. Nainis si Berto sa kawalan nito ng reaksyon. Itinulak niya si Likha sa balikat. Bingi ka ba? O sadyang mayabang ka lang talaga? Bumagsak si Likha sa semento, ngunit agad din siyang tumayo. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Pinagpagan niya ang kanyang pantalon at muling tinitigan si Berto, na para bang isang mantsa lang ito sa pader na kailangan niyang burahin. Ang kakaibang tapang sa katahimikan ni Likha ang laging nagpapaurong sa mga siga. Nagkatinginan ang tatlo at sa huli ay si Berto na ang sumuko. Bahala ka sa buhay mo, weirdo, sabi nito bago sila tuluyang umalis. Naiwan si Likha na mag-isa. Muli niyang tiningnan ang kanyang mural, ang bahay sa gitna ng ulan. Bakit ito? Saan nanggaling ang imaheng ito sa kanyang isipan? Isang maliit na kamay ang kumalabit sa kanyang pantalon. Pagtingin niya, isang batang lalaking gusgusin, si Totoy, ang nakatingala sa kanya. May hawak na isang piraso ng pandesal. Kuya Lik, para sa'yo, sabi ng bata. Inaabot ang tinapay. Kinuha iyon ni Likha. Hinati niya sa dalawa at ibinalik ang kalahati kay Totoy. Salamat. Yun lang ang sinabi niya, ngunit sa kanyang mga mata ay may munting kislap ng pasasalamat. Tumakbo palayo ang bata na masayang kinakain ang kanyang parte. Nang tuluyang magdilim, umuwi si Likha sa kanyang maliit at masikip na silid sa isang paupahang naghihingalo na sa kalumaan. Ang tanging kasama niya roon ay ang mga gamit niya sa pagpipinta at ang paulit-ulit na imahe ng bahay. Umupo siya sa gilid ng kanyang banig. Mula sa ilalim ng isang lumang kahon, kinuha niya ang isang piraso ng papel na naninilaw at malutong na sa katagalan. Ito ang pinakauna at orihinal na guhit ng bahay. Isang guhit bata. Simple at puno ng mga kulay na halos nabura na ng panahon. Ito ang tanging bagay na dala niya mula sa ampunang kanyang kinalakan. Isang ampunang matagal nang naabo sa isang sunog. Tinitigan niya ang guhit. Hinahaplos ng kanyang daliri ang bawat linya na para bang may itinatago itong sagot. Isang bahay na may 2 bintana na parang mga mata at isang pinto na tila nakangiti. Isang masayang bahay, isang tahanan, isang bagay na hindi niya kailanman narana sa dilim ng kanyang kwarto habang ang ingay ng distrito Kalimtan ay unti-unting humihina. Isang tanong ang muling bumulong sa kanyang isipan, ang tanong na bumabagabag sa kanya gabi-gabi. Sino kaya ang naghihintay sa bahay na ito? Kinabukasan, ang mansyon ng mga Montenegro ay nabalot sa isang bagong uri ng katahimikan. Hindi na ito ang karaniwang katahimikan ng kaayusan, kundi isang katahimikang mabigat, puno ng mga tanong na hindi pa nasasagot. Si Lakan Diwa Montenegro ay nasa loob ng kanyang modernong opisina sa bahay. Ang taong dating abala sa pagpapalago ng kanyang multi-bilyong pisong kumpanya ay nakaupo ngayon sa harap ng kanyang lamesa, hindi nakatingin sa stock market, kundi sa 2 litratong magkatabi, ang opisyal na larawan mula sa pader at ang kupas na larawang ibinigay ni Aling Tala. Isang kapatid na buhay. Ang katotohanan yon ay parang isang malakas na alon na sumira sa lahat ng pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, meron siyang isang layunin na mas mahalaga pa sa kahit anong deal sa negosyo. Pinindot niya ang intercom. Let him in. Malamig niyang utos. Pumasok ang isang lalaking nasa edad 40, matikas ang tindig at matalas ang mga mata. Ito si Mr. Sandoval, ang pinakamagaling at pinakamahal na private investigator sa buong bansa. Mr. Montenegro. Bati nito. Inilahad ang kamay. Hindi yon tinanggap ni Lakan. Itinuro niya ang upuan.
sa harap ng kanyang lamesa. Umupo ka. Walang emosyong umupo si Sandoval. Sanay na sa ugali ng mga mayayamang kliyente. I have one objective, diretsong sabi ni Lacan. Itinulak niya ang kupas na litrato sa lamesa. Hanapin mo ang kapatid ko. Pinag-aralan ni Sandoval ang litrato. Mayroon po ba tayong pangalan, edad, o kahit anong impormasyon? Ang alam ko lang ang pangalan niya ay Likha, sagot ni Lacan. At base sa litratong ito, wala siyang nunal sa ilalim ng mata. Iyan lang. 30 years have passed. I want you to use all your resources. Money is not an object. Tumango si Sandoval, ang kanyang mukha ay profesional at walang mababakas na anumang pagkukunwari. Understood, sir. I will start immediately. Pagkaalis ng investigador, isang pamilyar na boses ang narinig ni Lacan mula sa pintuan. Lacan, pamangkin. Pumasok si Silas Montenegro, ang kanyang tiyuhin, kapatid ng kanyang ama. May dala itong isang bote ng mamahaling alak at sa mukha nito ay nakapinta ang isang nag-aalalang ngiti. Narinig ko ang nangyari. Sinabi sa akin ni Tala na hindi ka raw mapakali. Sabi ni Silas, umupo ito sa upuang inupuan kanina ni Sandoval at nilapitan si Lacan. Tinapik ang kanyang balikat. Nandito lang ako, anak. Ano man ang kailangan mo. Tinitigan ni Lacan ang kanyang tiyuhin. Si Silas ang tumayong pangalawang ama sa kanya. Ngunit ngayon, sa liwanag ng bagong katotohanan, lahat ng tao sa paligid niya ay nasa ilalim ng kanyang pagdududa. Nag-hire na ako ng investigador, sabi ni Lacan. Tumango si Silas, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pagsang-ayon. Magaling! Isang napakagandang hakbang. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita. Gagawin natin ang lahat para mahanap siya at maibalik sa pamilyang ito. Ito rin ang gugustuhin ng iyong ama. May kung anong kumirot sa dibdib ni Lacan. Ang pagbanggit sa kanyang ama ay nagdulot ng kakaibang pakiramdam. Salamat, Dio. Nginitian siya ni Silas, isang ngiting hindi umabot sa mga mata nito. Walang anuman. Pamilya tayo. Magtiwala ka sa akin. Nang makaalis na si Silas, naiwan si Lacan na may bahagyang pag-asa. Marahil, sa gitna ng lahat ng kasinungalingang ito, mayroon pa siyang masasandalan. Samantala, sa loob ng kanyang itim at makintab na sasakyan, kinuha ni Silas Montenegro ang kanyang telepono. Isang numero lang ang kanyang tinawagan. Sandoval! Bungad niya nang sagutin ang tawag. Boss! Sagot ng nasa kabilang linya. Ang boses ni Mr. Sandoval ay hindi na profesional, kundi puno ng pagsunod. Nakuha na niya ako, boss. Nasa akin na ang litrato. Isang malamig at mapanganib na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Silas. Magaling, sabi niya. Gawin mo ang lahat para iligaw siya. Bigyan mo siya ng mga maling impormasyon, mga patay na dulo. Dalhin mo siya sa kahit saang lugar, huwag lang sa tamang direksyon. Huwag na huwag niyang malalaman ang katotohanan tungkol sa Distrito Kalimtan. Masusunod, boss. Ang buong imperyo ng Montenegro ang nakasalalay dito. Pagdidiin ni Silas bago niya ibaba ang tawag. Ilang oras ang lumipas, habang papalubog na ang araw, tumunog ang telepono ni Lacan. Si Sandoval ang tumatawag. Mr. Montenegro, sabi ng investigador sa kabilang linya. May maganda po akong balita. Umupo ng tuwid si Lacan. Ang kanyang puso ay biglang bumilis. What is it? Sir, mayroon na po akong unang lead. Isang record mula sa isang nasunog na ampunan sa probinsya ng Laguna. May isang batang lalaki doon na tumutugma sa edad, ngunit ang record niya ay nagsasabing namatay siya sa sunog 20 taon na ang nakalipas. Ang pag-asa ay isang apoy. Apoy na madaling apulahin ng malamig na buhos ng ulan. Nakatayo sila Candiwa Montenegro sa gitna ng isang liblib na sementeryo sa Laguna.
Ang kanyang mamahaling sapatos na gawa sa Italianong katad ay lubog sa putik. Ang malakas na ulan ay walang awang bumabasa sa kanyang itim na coat, ngunit tila hindi niya ito alintana. Ang kanyang atensyon ay nakatuon sa isang matandang tagapamahala ng sementeryo na may hawak na kupas na ledger. "Pasensya na po, sir," sabi ng matanda. Kinakamot ang ulo. "Nagkamali lang po siguro sa record. Ang nakalibing po dito ay si Leonardo Reyes, hindi Leo. At matagal na po yan. Biktima ng dengue, hindi po sunog." Bawat salita ng matanda ay parang maliliit na karayom na tumutusok sa nag-aalab na pag-asa ni Lacan. Ito na ang pangatlong lead na ibinigay sa kanya ni Sandoval sa loob ng 2 linggo. Ang una ay isang pamilya sa Batangas na matagal nang lumipat sa ibang bansa. Ang pangalawa ay isang lumang record sa Maynila na pag-aari pala ng isang taong may kaparehong pangalan. At ngayon, isang maling puntod sa gitna ng kawalan. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Lacan, kasabay ng usok mula sa kanyang hininga dahil sa lamig. Tumalikod siya ng walang imik at naglakad pabalik sa kanyang sasakyan. Ang bawat hakbang ay mas bumibigat, hindi dahil sa putik, kundi dahil sa bigat ng pagkadismaya. Pagabalik sa mansyon, ipinatawag niya kaagad si Sandoval. Ang investigador ay dumating na may parehong professional na ngiti. May dalang bagong folder. "Mr. Montenegro, I understand your frustration." "Frustration is an understatement, Sandoval," putol ni Lacan. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng hanging dala ng ulan. "I am paying you a fortune to get results, not wild goose chases. 3 maling impormasyon. Ano ba talaga ang ginagawa mo?" Hindi natinag si Sandoval. Binuksan niya ang folder. "Sir, we have to understand these are 30-year-old records. Marami na ang nawala, nasira, o nagkamali ng pagkakatala. These things take time. But I have another lead. Isang orphanage sa bandang Rizal na..." "Enough!" sigaw ni Lacan. Sa isang iglap, ang kontrol na palagi niyang pinanghahawakan ay gumuho. Hinablot niya ang folder mula sa kamay ni Sandoval at ibinato ito ng buong lakas sa pader. Ang mga papel ay nagsabog sa sahig na parang mga tuyong dahon. "I don't need another dead end. I need my brother." Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ni Lacan ang isang bagay na matagal na niyang kinalimutan. Ang pakiramdam ng kawalang kapangyarihan. Ang kanyang pera, ang kanyang impluwensya, ang kanyang kapangyarihan, lahat ay walang silbi sa harap ng isang nakaraang ayaw magpahanap. Napahiya si Sandoval, ngunit mabilis na ibinalik ang kanyang kompostura. I will double my efforts, sir," sabi nito bago magpaalam at mabilis na umalis. Naiwan si Lacan na mag-isa sa kanyang opisina, nakatingin sa mga nagkalat na papel. Ang kanyang paghinga ay mabigat. Napasabunot siya sa kanyang buhok sa sobrang pagkabigo. Isang mahinang katok sa pinto ang kanyang narinig. Pumasok si Aling Tala. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Nakita nito ang nagkalat na papel at ang itsura ng kanyang alaga. Lumapit ito at dahan-dahang pinulot ang mga papel. "Hindi pera ang makakahanap sa kanya, Lacan," mahinang sabi ng matanda. "Puso." Tumingin si Lacan sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pagod at sakit. "Pero paano, Yaya? Paano ko siya hahanapin kung lahat ng daan ay sarado?" Umupo si Aling Tala sa kanyang tabi. May kinuha itong susi mula sa kanyang bulsa. Isang maliit at kinakalawang na susi. "Siguro, hindi mo kailangan ng bagong daan," sabi nito. "Siguro, kailangan mo lang balikan ang simula." Itinapat ni Lacan ang kanyang tingin sa matanda. Naguguluhan. Huminga ng malalim si Aling Tala. Tila nag-iipon ng lakas ng loob para sa isang bagay na matagal na niyang inililihim. Ang kanyang mga mata
ay biglang napuno ng isang bagong uri ng lungkot, isang lungkot na nakaugat sa mas malalim pang sikreto. Mayroon akong dapat ipagtapat sa iyo tungkol sa iyong ina. Dinala ni Aling Tala Silakan sa personal na silid-aklatan ng kanyang ina. Isang lugar na bihira niyang pasukin. Ang amoy ng mga lumang libro at pinatuyong bulaklak ay nananatili pa rin sa hangin. Isang multo ng presensya ni Hiraya. Mula sa likod ng isang hilera ng mga libro ng tula, maingat na kinuha ng matanda ang isang maliit na baul na gawa sa kahoy. Ginamit niya ang kalawangin na susi para buksan ito. Sa loob, nakabalot sa isang piraso ng sutla ay isang manipis na kwaderno na balot sa katad. Ang talaarawan ng iyong ina, sabi ni Aling Tala. Ang kanyang boses ay halos pabulong. Bago siya mamatay, ibinilin niya ito sa akin. Tala, sabi niya, ibigay mo lang ito kay Lakan kapag handa na siyang malaman ang katotohanan. Sa tingin ko, ngayon na ang tamang panahon. Inabot niya ang talaarawan kay Lakan. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig nang tanggapin niya ito. Ang katad na pabalat ay malambot at gasgas na sa katagalan. Sa pagitan ng kanyang mga daliri, nararamdaman niya ang bigat, hindi ng papel, kundi ng mga salita at damdaming nakakulong sa loob nito. Umupo siya sa isang silyang puno ng alikabok at maingat na binuklat ang unang pahina. Ang sulat kamay ng kanyang ina na matagal na niyang kinalimutan ay muling sumalubong sa kanya. Maganda, paikot, at puno ng damdamin. Ang mga unang pahina ay puno ng saya. Ang pagkasilang sa kanya, ang kanyang unang ngiti, ang kanyang unang hakbang, at pagkatapos, ang kagalakan sa pagsilang ng kanyang bunsong kapatid, si Likha. Isang banayad at malambing na boses ng babae ang maririnig na tila nagbabasa ng talaarawan. Setyembre 14. Ang pangalan niya ay Likha. Sapagkat siya, tulad ng kanyang kuya Lakan, ay isang obra maestra na nilikha ng pag-ibig. Ang aking dalawang kayamanan. Si Lakan ang aking lakas, si Likha ang aking liwanag. Napangiti si Lakan ng may pait. Ang mga salita ng kanyang ina ay isang mainit na yakap mula sa nakaraan. Ngunit habang nagpapatuloy siya sa pagbabasa, ang tono ng mga sulatin ay unti-unting nagbago. Naging puno ito ng pagkabalisa at pagdududa. Nobyembre 2. Laging may lagnat si Likha. Sabi ng doktor, mahina ang kanyang puso. Ngunit ang kakaiba ay ang pag-aalala ni Silas. Masyado siyang abala sa kalagayan ni Likha. Halos higit pa sa aming mag-asawa. May kakaiba sa kanyang mga tingin. Napatigil si Lakan, Silas. Muli, ang pangalan ng kanyang tiyuhin. Nagpatuloy siya sa pagbabasa. Ang kanyang puso ay nagsisimulang kabahan. Ang mga sumunod na entry ay naglalarawan sa mabilis na paglala ng sakit ni Likha. At ang paggigiit ni Silas na isang espesyalistang doktor na kaibigan niya ang tumingin sa bata. Nobyembre 25. Ang sabi ng doktor ni Silas, kailangang ilipat si Likha sa isang pribadong pasilidad sa probinsya para sa masinsinang gamutan. Ayaw kong pumayag. Ayaw kong mahiwalay sa aking anak. Ngunit mapilit si Silas at kinumbinsin niya ang aking asawa na ito ang pinakamabuti. Ang kamay ni Lakan ay nagsimulang manginig. Binuklat niya ang mga pahina ng mas mabilis. Disyembre 10. Ang pinakamasaklap na araw ng aking buhay. Isang tawag mula sa pasilidad. Wala na raw si Likha. Biglaan. At ang mas masakit ayon kay Silas, kailangan daw i-cremate kaagad ang labi dahil nakakahawa ang sakit nito. Isang kahon ng abo na lang ang ibinalik nila sa akin. Isang kahon. Kasabay ng mga salita, may mga tuyong mantsa ng luha sa papel. Naramdaman ni Lakan ang sakit ng kanyang ina na tumatagos sa bawat letra
At pagkatapos ang huling entry, ang pinanghahawakan niyang hininga ay tuluyan ng kumawala. Disyembre Fin, 5 araw na ang nakalipas, ngunit hindi naniniwala ang puso ko. Kasinungalingan. May mali sa lahat ng ito. Ang mga papeles, ang biglaang pagkamatay, ang pagmamadaling sunugin ng aking anak. Si Silas, may kinalaman siya rito. Hindi ako tanga. Nararamdaman ko. Hindi naniniwala ang puso ko. Buhay ang anak ko. Alam ko. Pagkatapos ng entry na yon, blanko na ang mga sumunod na pahina. Makalipas ang ilang buwan, pumanaw si Hiraya ayon sa opisyal na ulat dahil sa sakit sa puso. Ngunit alam na ni Lakan ngayon ang totoong dahilan. Namatay siya sa sobrang kalungkutan at pagdududa. Isinara ni Lakan ang tala-arawan. Ang katahimikan sa silid ay nakakabingi. Ang buong kwentong alam niya, ang kapatid na namatay sa sakit, ay isang malaking kasinungalingan na maingat na iniluto. At sa gitna ng lahat ng ito, ay ang kanyang tiyuhin, ang taong kanyang pinagkatiwalaan. Ang kalungkutan sa kanyang puso ay unti-unting napalitan ng isang bagong damdamin, isang malamig, matalim, at mapanganib na galit. Tumingala siya. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng pagkalito o pagkabigo, kundi isang matatag at nakakatakot na determinasyon. Tumingin siya kay Aling Tala na tahimik na nagmamasid sa kanya. Ang mga mata ay puno ng luha. Tio Silas. Ang pangalan ay lumabas sa kanyang mga labi, hindi bilang isang tanong, kundi isang sumpa. May mga bagay na sadyang hindi para sa Distrito Kalimtan. Ang isa na rito ay ang isang makintab at itim na Bentley. Huminto ito sa dulo ng pinakamalubak na eskinita at lahat ng naglalakad, naglalaro at nagchitsismisan ay natigilan. Nakatingin sa kung sinong importanteng tao ang lulan nito. Bumukas ang pinto at lumabas sila Candiwa Montenegro. Naka-Amerikana pa rin siya, ngunit wala na itong kurbata. Ang buhok niya ay bahagyang magulo. May isang bagay sa kanyang mga mata na nagbago. Ang dating lamig ay napalitan ng isang desperadong apoy. Ginamit niya ang isang detalye mula sa talaarawan ng kanyang ina. Isang palengke malapit sa ilog kung saan minsang nakita ni Hiraya si Silas na may kausap bilang panimulang punto. Nagtanong-tanong siya at sa tulong ng ilang larawan at malaking halaga ng pera, itinuro siya ng mga tao sa isang direksyon, sa isang artistang laging nagpipinta ng mga bahay sa pader. Natagpuan niya si Likha sa gitna ng pagpipinta, sa parehong pader kung saan huli itong binastos ng mga siga. Masyadong abala si Likha sa kanyang ginagawa, kaya hindi nito napansin ang pagdating ni Lakan. Pinagmasdan muna siya ni Lakan mula sa malayo. Ang payat na pangangatawan, ang buhok na tumatabon sa mukha, ang paraan ng paghawak nito sa lata ng spray paint. Bawat kilos nito ay sinusuri niya. Naghahanap ng kahit anong bakas ng kanilang pagiging magkadugo. Huminga siya ng malalim bago lumapit. Ang puso niya, na bihirang magpakita ng kahit anong emosyon, ay malakas na kumakabog sa kanyang dibdib. Likha. May naramdaman si Likha na anino sa kanyang likuran. Akala niya ay nagbalik na naman ang mga siga, kaya napabuntong hininga siya at inihanda ang sarili sa isa na namang gulo. Ngunit paglingon niya, isang lalaking hindi pamilyar ang kanyang nakita. Isang lalaking halatang hindi taga rito. Ang mamahalin nitong damit at sapatos ay sumisigaw ng yaman at kapangyarihan, mga bagay na parang lason sa paningin ni Likha. Tinitigan siya ng lalaki. Ang mga mata nito ay matalim, puno ng isang kakaibang emosyon na hindi niya mabasa. Ikaw ba si Likha? Tanong ng lalaki. Ang boses nito ay malalim at may awtoridad. Hindi sumagot si Likha. Ibinaba niya ang kanyang lata ng pintura
at tinitigan lang din ito pabalik. Sa buong buhay niya, natutunan niyang ang mga taong tulad nito ay laging may kailangan, laging may gustong kunin. Nagpatuloy ang lalaki. My name is Lacan Montenegro. Walang epekto ang pangalan kay likha. Para sa kanya, isa lang itong pangalan, Lacan. Hindi ito ang inaasahan ni Lacan. Inaasahan niya ang kahit anong reaksyon, pagtataka, galit, gulat. Ngunit ang natanggap niya ay isang blangkong pader ng kawalang interes. Ang mga mata ng kaharap niya ay puno ng pag-iingat at pagdududa, isang resulta ng 30 taong pakikipaglaban sa buhay. Ang plano niya ay maging mahinahon, maging maingat. Ngunit ang desperasyon at ang nakasanayang kapangyarihan ay nanaig. Naramdaman niyang kailangan niyang makuha ang atensyon nito. Kailangan niya ng mga sagot. Ngayon na. Gumawa siya ng isang desisyon na pagsisisihan niya habang buhay. Kinuha niya mula sa loob ng kanyang coat ang isang checkbook at isang pluma. Pinirmahan niya ang isang tseke na may halagang sapat na para bilhin ang buong eskinita kung saan sila nakatayo. I have questions about your past, sabi ni Lacan. Ang kanyang boses ay bumalik sa pagiging isang malamig na negosyante. Inilahad niya ang tseke. Sabihin mo sa akin ang lahat ng alam mo tungkol sa nakaraan mo. Ito ang bayad. Ang hangin sa pagitan nila ay biglang bumigat. Tiningnan ni Likha ang tsekeng nakalahad sa harap niya. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang tingin sa mukha ni Lacan. Sa isang iglap, ang blangkong ekspresyon sa kanyang mukha ay nawala. Napalitan ito ng isang bagay na mas masakit. Insulto. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Likha. Isang tawang walang saya, puno ng pangungutya. Lahat kayo. Pare-pareho, sabi ni Likha. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit matalas. Ito ang unang pagkakataong nagsalita siya. At ang bawat salita ay may talim. Hinablot niya ang tseke mula sa kamay ni Lacan. Sa harap ng nagtatakang mga mata ng bilyonaryo, dahan-dahan niyang nilukot ang papel. Ginawa itong isang maliit at walang kwentang bola. Pagkatapos, sa isang mabilis na kilos, ibinato niya ang nilukot na tseke pabalik sa mukha ni Lacan. Tumama iyon sa pisngi ng bilyonaryo. Hindi ito masakit sa pisikal, ngunit ang sampal sa kanyang ego at sa kanyang puso ay mas malala pa sa kahit anong suntok. Akala mo ba lahat ng bagay sa mundong to nabibili? Sabi ni Likha. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab na sa galit. Ang buhay ko, ang mga alaala ko, ang pagkatao ko. Lalapitan sana ni Lacan, susubukang magpaliwanag, ngunit umatras si Likha. Itinuro niya ang mamahaling sasakyan sa dulo ng eskinita. Umalis ka! Sigaw niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pinaghalong galit at sakit. Ang sigaw na yon ay umalingaw-ngaw sa buong paligid at lahat ng mga nag-uusyoso ay natahimik. Hindi nabibili ng pera mo ang pagkatao ko. Tumalikod si Likha. Kinuha ang kanyang mga gamit at naglakad palayo nang hindi na muling lumingon. Bawat hakbang niya palayo ay parang isang pako na ibinabaon sa dibdib ni Lacan. Naiwan si Lacan na nakatayo roon, mag-isa sa gitna ng distrito Kalimtan. Ang nilukot na tseke ay nakahandusay sa putik sa kanyang paanan. Isang simbolo ng kanyang kabiguan, isang testamento sa arogansyang sumira sa pagkakataong pinakahihintay niya sa loob ng 30 taon. Ang biyahe pabalik sa mansyon ay ang pinakamahaba at pinakatahimik na biyahe sa buong buhay ni Lacan. Hindi niya inutusan ng driver. Hindi niya tiningnan ang kanyang telepono. Nakaupo lang siya sa likod, nakatingin sa kawalan, habang ang mga salita ni Likha ay paulit-ulit na tumatatak sa kanyang isipan. Hindi nabibili ng pera mo ang pagkatao ko.
Pagdating sa bahay, hindi niya pinansin ang nag-aalalang tingin ni Aling Tala. Nagdiretso siya sa kanyang opisina, isinara ang pinto, at nagsali ng alak sa isang baso. Ngunit hindi niya ito ininom. Tinitigan niya lang ang sarili niyang refleksyon sa madilim na likido. Ang nakita niya ay isang estranghero, isang aroganteng bilyonaryo na sanay na nakukuha ang lahat ng gusto niya. Isang lalaking nawala na ang kakayahang kumonekta sa kapwa-tao sa paraang hindi nasusukat ng pera. Ang lalaking tinitingala ng mundo ng negosyo ay ang parehong lalaking ipinahiya at itinaboy sa isang maruming eskinita. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Lakan ang hiya. Isang malalim at nakakapasong hiya. Mali siya. Lahat ng ginawa niya ay mali. Paano niya inasahan na ang isang taong nabuhay sa hirap sa loob ng 30 taon ay basta na lang tatanggap ng pera mula sa isang estranghero? Paano niya nagawang gawing isang transaksyon ang pinakasagradong paghahanap sa kanyang buhay? Bigo, at hindi alam kung saan muling magsisimula. Kinuha niya ang tala-arawan ng kanyang ina. Dito nagsimula ang lahat. Marahil, dito rin niya mahahanap ang tamang daan. Binuklat niya muli ang mga pahina. Ngunit ngayon, hindi na siya naghahanap ng mga ebidensya laban kay Silas. Naghahanap siya ng kahit ano. Isang piraso ng kanyang ina. Isang piraso ng kanyang nawawalang pagkabata. At doon, nakatupi sa pagitan ng 2 pahina, ay may isang bagay siyang hindi napansin kanina. Isang papel na mas makapal kaysa sa pahina ng tala-arawan. Dahan-dahan niya itong kinuha. Pagbukas niya, isang guhit bata ang kanyang nakita. Gawa ito sa Crayola. Ang mga kulay ay kupas na, at ang papel ay naninilaw na. Nakaguhit dito ang isang malaking bahay na may 2 bintana na parang mata at isang pintong nakangiti. May araw sa isang sulok at mga bulaklak sa damuhan. At sa harap ng bahay, may 2 stick figures na magkahawak kamay. Ang isa ay mas malaki, ang isa ay mas maliit. Sa ilalim, may nakasulat sa sulat kamay ng isang bata. Lakan Plalikha, at kasabay ng pagtama ng kanyang mga mata sa guhit na yon, isang alaala, isang tunay, malinaw na alaala, ang biglang bumuhos sa kanyang isipan na parang isang sirang dam. Isang flashback, ang tunog ng mga Crayola sa papel, ang halakhak ng 2 bata. Nasa sahig sila ng lumang mansyon, nakadapa, abala sa pagguhit. Siya 5 taong gulang at si Likha 3 taong gulang. Ang kanilang ina, si Hiraya, ay nakaupo sa tabi nila. Pinapanood sila ng may ngiti. "Ang ganda naman ng bahay pangarap ninyo," sabi ng malambing na boses ni Hiraya. "Ito po ang kwarto ko, Mama," sabi ng batang si Lakan. Itinuturo ang isang bintana. "At ito po, kay Likha." "Gusto ko po maraming bulaklak, Mama," sabi naman ng maliit na si Likha. Yumakap si Hiraya sa kanilang 2. "Balang araw, mga anak, itatayo natin ang bahay na ito. Ang bahay para kay Kuya Lakan at Baby Likha. Ang ating tahanan. Ang alaala ay kasing linaw ng kristal at kasing sakit ng isang punyal." Bumalik si Lakan sa kasalukuyan. Ang kanyang paghinga ay mabigat. Hawak niya sa kanyang mga kamay ang susi. Hindi pera, hindi kapangyarihan, kundi isang guhit. Isang pangarap na binuo ng 2 batang hindi pa alam ang bigat at kalupitan ng mundo. Ito ang kanilang wika. Ito ang tanging koneksyon na hindi kayang bilhin o sirain ng kahit sino. Maingat niyang itinupi ang guhit at inilagay sa bulsa ng kanyang coat. Tumayo siya. Ang kanyang mga mata ay may bagong liwanag. Hindi na ito ang apoy ng desperasyon, kundi isang maliit at nanginginig na kandila ng pag-asa. Alam na niya ang kailangan niyang gawin.
Tinitigan niya ang guhit sa huling pagkakataon. Ang kanyang mga daliri ay marahang humahaplos sa mga kupas na pangalan. Ito na lang ang natitira sa atin, kapatid. Bulong niya sa katahimikan ng silid. Sana maalala mo. Ang pagkatuklas sa lumang guhit ay hindi lang nagbigay kay Lacan ng bagong pag-asa. Nagbigay din ito sa kanya ng bagong talas ng isip. Ang emosyon na bumulag sa kanya ay napalitan ng isang malamig at kalkuladong plano. Kung totoo ang lahat ng nasa talaarawan ng kanyang ina, kung gayon ang kanyang tiyuhin ay hindi lang isang sinungaling, isa siyang halimaw. At ang isang halimaw ay hindi mo maaaring harapin ng basta-basta. Kailangan niya ng katibayan, isang ebidensyang hindi maikakaila. Ang kanyang pagdududa ay bumagsak kay Sandoval. Kung si Silas ang may pakana ng lahat, imposibleng hindi niya alam ang bawat hakbang ng paghahanap. Imposibleng hindi niya kontrolado ang investigador. Kaya gumawa si Lacan ng isang bitag. Kinagabihan, sa ilalim ng kadiliman, personal niyang pinuntahan ang opisina ni Sandoval. Gamit ang kanyang yaman at koneksyon, madali siyang nakapasok ng walang nakakaalam. Sa loob ng ilang minuto, nakapagtanim siya ng isang napakaliit at halos hindi makitang listening device sa ilalim ng lamesa ng investigador. Kinabukasan, umakto si Lacan na parang walang nangyari. Tinawagan niya si Sandoval gamit ang isang bagong SIM card na hindi konektado sa kanya. Sapat lang para malaman ng investigador na siya iyon. Sandoval, sabi ni Lacan, sinadya niyang gawing bahagyang nag-aalala at nagmamadali ang kanyang boses. May nahanap ako. Isang matandang babae sa Distrito Kalimtan. Sabi niya, may naaalala siya tungkol sa isang batang lalaking inabandona, 30 taon na ang nakalipas. Mukhang ito na yon. Natahimik sandali si Sandoval sa kabilang linya. Saan po eksakto, Mr. Montenegro? Hindi ko pa sasabihin sa'yo. Masyadong delikado. Ako muna ang kakausap sa kanya. Just be ready. I will call you when I have him. Sabi ni Lacan. Pagkatapos ay agad niyang ibinaba ang tawag. Hindi na hinintay ang sagot. Ang pain ay inihagis na. Ngayon, kailangan na lang niyang maghintay kung kakagatin ito. Sa kanyang opisina, isinuot ni Lacan ang isang high-tech na earphone na konektado sa listening device. Umupo siya sa dilim, naghihintay. Hindi siya nabigo. Wala pang 5 minuto ang lumipas, narinig niya ang pagmamadaling pagdial ni Sandoval sa telepono nito. Isang pamilyar na boses ang sumagot sa kabilang linya. Ang boses na nagpanggap na nag-aalala para sa kanya. Ang boses ng kanyang tiyo Silas. Anong problema, Sandoval? Bakit ka tumatawag sa numerong ito? Galit na tanong ni Silas. Boss, emergency! Narinig ni Lacan na sabi ni Sandoval. Ang boses nito ay puno ng pag-aalala. Si Montenegro. May nahanap daw siyang matanda sa Distrito Kalimtan. Mukhang malapit na siya sa katotohanan. Isang matalim na pagmumura ang narinig ni Lacan mula sa kanyang tiyuhin. Imposible! Paano niya nahanap yan? Hindi ba't sinisiguro mong naliligaw siya sa mga maling probinsya? Hindi ko alam, boss. Pero kailangan nating kumilos. Paano kung mahanap niya talaga ang lalaking iyon? Natahimik sandali si Silas. Ang katahimikang yon ay mas nakakatakot pa kaysa sa kahit anong sigaw. Nang muli itong magsalita, ang boses nito ay walang anumang emosyon, maliban sa isang nakakakilabot na lamig. Ang boses ng isang taong nag-uutos ng kamatayan. Kung ganoon, kailangan nating siguraduhin na kahit magkita pa sila, hindi na sila parehong makakapagsalita. Nanlamig ang buong katawan ni Lacan. Ang hininga niya ay tila naipit sa kanyang lalamunan. Patayin mo na ang artistang iyon kung kinakailangan. Utos ni Silas, ang bawat salita ay parang isang martilyong dumudurog sa anumang natitirang pag-aalinlangan sa isipan ni Lacan. At pagkatapos,
Isunod mo ang pamangkin ko. Gawin mong mukhang aksidente. Walang dapat makaalam. Walang dapat matira. Masusunod, boss. Ang tawag ay natapos. Ngunit para kay Lakan, ang lahat ay nagsisimula pa lamang. Inalis niya ang earphone sa kanyang tainga. Ang katahimikan sa kanyang opisina ay mas mabigat pa kaysa dati. Ang katotohanan ay nakalatag na sa kanyang harapan. Mas brutal at mas masakit kaysa sa kanyang inaasahan. Ang kanyang sariling tiyuhin. Ang kanyang sariling dugo. Ang taong dapat na nagpoprotekta sa kanya ay ang siyang nag-utos na patayin sila pareho ng kanyang kapatid. Isinara ni Lakan ang kanyang mga kamao. Napakatagal na panahon na siyang nabuhay sa lamig at kadiliman ng kanyang mundo. Ngunit ang narinig niya ngayong gabi ay nagpasiklab ng isang apoy sa loob niya. Isang apoy na hindi na mapapatay. Isang pangalan lang ang nasa isip niya. Likha. Ang kanyang kapatid ay nasa panganib. Isang mortal na panganib. At siya, ang kanyang kuya, ang nagdala ng panganib na yon sa pintuan nito. Walang pag-aalinlangan, walang segundo na sinayang, tumakbo si Lakan palabas ng kanyang opisina. Habang bumubuhos ang malakas na ulan sa labas, iisa lang ang kanyang pakay. Ang iligtas ang kapatid na ngayon pa lang niya natagpuan bago pa man mahuli ang lahat. Ang distrito Kalimtan ay mas magulo kapag gabi at umuulan. Ang mga eskinita ay nagiging maputik na ilog at ang dilim ay nagiging perpektong kanlungan para sa mga taong may masasamang balak. POV. Likha pauwi na si Likha gamit ang isang malaking dahon ng saging bilang panandaliang payong. Iniisip pa rin niya ang aroganteng lalaki kaninang umaga. Ang pangahas nitong alok ay isang insulto, ngunit may isang bagay sa mga mata nito. Isang pamilyar na kalungkutan na hindi niya maalis sa kanyang isipan. Habang papaliko siya sa eskinita, patungo sa kanyang apartment, bigla siyang hinarang ng 3 anino. Hindi ito ang mga karaniwang siga. Ang mga ito ay mas malalaki, mas matitipuno, at ang kanilang mga mata ay walang anumang emosyon. Ikaw ba si Likha ang pintor? Tanong ng isa. Ang boses ay magaspang at walang anumang pahiwatig ng pagbibiro. Hindi sumagot si Likha. Naramdaman niya ang panganib. Ito ay iba. Hindi ito pangingikil. May mas mabigat na dahilan. Nang hindi siya sumagot, sumenyas ang lider. Walang salita. Sabay-sabay siyang sinugod ng mga ito. Mabilis si Likha. Nakailag siya sa unang suntok at itinulak ang isa sa pader, ngunit 2 pa ang natira. Sinubukan niyang lumaban, gamit ang liksi na natutunan niya sa kalye, ngunit ang lakas nila ay hindi niya kaya. Isang malakas na suntok sa tiyan ang nagpatumba sa kanya at ang hangin ay biglang nawala sa kanyang mga baga. Bago siya tuluyang mawalan ng balanse, isa pang suntok ang tumama sa kanyang panga. Bumagsak siya sa maputik na sahig. Ang huli niyang nakita ay ang dulo ng isang tubo na bakal na handa nang ibagsak sa kanyang ulo. Ipinikit na lang niya ang kanyang mga mata, naghihintay sa katapusan. Ngunit ang sakit ay hindi dumating. Sa halip narinig niya ang isang malakas na sigaw na sinundan ng tunog ng nababasag na buto. POV. Lakan. Parang isang mabangis na hayop na sumugod si Lakan sa eskinita. Nakita niya ang eksena. Si Likha na nakahandusay-dusay at ang isang lalaki na handa nang tapusin ito. Puno ng adrenaline at galit, sinalubong niya ang lalaki ng isang malakas na sipa. Pinatalsik ang tubo mula sa kamay nito. Hindi siya isang street fighter, ngunit ang kanyang yaman ay nagbigay sa kanya ng access sa pinakamagagaling na martial arts instructor para sa self-defense. At ngayong gabi, ang galit niya ay nagbigay sa kanya ng lakas na higit pa sa anumang training. Sinuntok niya ang isa, sinikmuraan ang pangalawa. Ang laban ay brutal at magulo. Nakatanggap siya ng ilang suntok, naramdaman ang sakit ng pagtama ng kamao sa kanyang mukha. Ngunit hindi siya tumigil.
Para sa bawat suntok na natanggap niya, isang mas malakas na galit ang kanyang ibinabalik. Nang makita ng mga Gons na hindi nila basta-basta matatalo ang nag-aapoy sa galit na silakan, at dahil na rin sa atensyon mo na kanilang natatawag, mabilis silang nagtakbuhan at nawala sa dilim. Hingal na hingal at may tumutulong dugo mula sa kanyang labi. Nilapitan ni Lakan ang nakahandusay na si Likha. "Likha!" Sigaw niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa pinaghalong takot at pag-aalala. "Kapatid! Gising!" Dahan-dahang iminulat ni Likha ang kanyang mga mata. Ang kanyang paningin ay malabo. Ang una niyang nakita ay ang nag-aalalang mukha ni Lakan na nababasa ng ulan at may mga pasa. Pagkatapos, napatingin siya sa paligid. Ang gulo. Ang mga taong nagsisimula ng mag-usyoso. Sa isipan ni Likha na nababalot pa rin ng sakit at pagkalito, iisa lang ang posibleng paliwanag. Ang gulo, ang panganib, ang sakit. Lahat ay nagsimula nang dumating ang lalaking ito sa kanyang buhay. Sinubukang tulungan ni Lakan na bumangon si Likha, ngunit marahas itong itinulak palayo. Huwag mo kong hawakan," sabi ni Likha. Pilit na tumatayo habang nakahawak sa masakit niyang tagiliran. "Nandito ako para tulungan ka," sabi ni Lakan. Ang kanyang puso ay nadudurog sa reaksyon nito. Tiningnan siya ni Likha, hindi ng pasasalamat, kundi ng purong takot at pag-aakusa. Ang tiwalang ni minsan ay hindi niya ipinagkaloob ay tuluyan ng nadurog. "Tulungan? Ito ba ang tulong mo?" Sigaw ni Likha. Ang kanyang boses ay puno ng pait. "Mula nang dumating ka, nagulo na ang buhay ko. Ano ka ba? Ano ba ang kailangan mo sa akin?" "Kapatid kita." Halos pabulong na sabi ni Lakan. Ngunit ang mga salitang yon ay hindi narinig ni Likha. O kung narinig man niya, hindi niya ito pinaniwalaan. Ang nakita lang niya ay isang mayaman at makapangyarihang tao na nagdala ng panganib sa kanyang tahimik na mundo. "Kasalanan mo to?" Sigaw muli ni Likha. Ang mga salita ay parang kutsilyong tumarak sa dibdib ni Lakan. "Lumayo ka sa akin!" Tumalikod si Likha at nagsimulang maglakad palayo, paika-ika, basang-basa sa ulan, at nag-iisa. Bawat hakbang palayo sa kanya ay isang hakbang palayo sa katotohanan. Naiwan si Lakan na nakatayo sa gitna ng eskinita, sa ilalim ng malakas na buhos ng ulan. Ang dugo sa kanyang labi ay humalo sa tubig ulan. Tinitingnan niya ang kanyang kapatid na papalayo. Tinatanggihan siya. Kinasusuklaman siya. Nahanap na nga niya ang kanyang kapatid para lang itulak palayo. Nailigtas niya ito sa kamatayan para lang itulak sa mas malalim na kawalan ng tiwala. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Lakan na nawala na ang lahat. Ang kanyang kapatid, ang kanyang pag-asa, ang kanyang nag-iisang pagkakataon. Napasuntok siya sa pader sa sobrang sakit at kabiguan. Ang tanging kasama niya ngayon ay ang lamig ng ulan at ang bigat ng isang kabiguang mas masakit pa sa kahit anong pisikal na sugat. Magdamag na hindi umuwi si Lakan. Nagpalipas siya ng gabi sa loob ng kanyang kotse, nakaparada sa isang madilim na kalsada, ilang kanto mula sa distrito Kalimtan. Ang mga pasa sa kanyang mukha ay nagsisimula ng mangitim. Ang mamahalin niyang damit ay tuyo na ngunit lukot-lukot. Ngunit ang sakit ng kanyang katawan ay balewala kumpara sa sakit ng kanyang kalooban. Paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan ang mga huling salita ni Likha. "Kasalanan mo to. Lumayo ka sa akin." Marahil ay tama ito. Marahil ay dapat na siyang lumayo. Marahil ang paghahanap niya sa kapatid ay nagdala lamang dito ng kapahamakan. Ngunit paano niya magagawa iyon? Ngayong alam na niyang buhay ito, paano niya ito tatalikuran ulit? Lalo na't alam niyang nasa panganib pa rin ito mula kay Silas. Habang sumisikat ang araw, ang ulan ay tuluyan ng tumila.
Tumingin si Lakan sa labas ng bintana. Ang mundo ay mukhang sariwa at bagong linis matapos ang bagyo. At sa liwanag ng umaga, isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Wala na siyang babalikan, wala na siyang uurungan. Kung ito na ang huli niyang pagkakataon, gagawin niya ito sa tamang paraan. Walang pera, walang kapangyarihan, walang kasinungalingan. Tanging ang katotohanan na lamang. POV. Lakan and Likha. Muling tinahak ni Lakan ang maputik na eskinita. Ngunit ngayon, iniwan niya ang kanyang kotse sa malayo. Naglakad siya. Ang kanyang damit ay simple na lamang. Isang itim na t-shirt at pantalon. Wala siyang dalang bodyguards. Wala siyang dalang checkbook. Ang tanging dala niya ay ang isang piraso ng papel na nakatago sa kanyang bulsa at ang bigat ng 30 taon sa kanyang mga balikat. Natagpuan niya si Likha sa labas ng nasirang gate ng apartment nito. Nililinis ang mga nagkalat na basura mula sa kaguluhan kagabi. Ang mukha ni Likha ay may pasarin at bawat kilos nito ay nagpapakita ng sakit sa kanyang tagiliran. Nang makita ni Likha si Lakan na papalapit, ang una nitong reaksyon ay galit. Hahakbang na sana ito papasok, ngunit pinigilan siya ng boses ni Lakan. "Sandali lang," sabi ni Lakan. Ang kanyang boses ay iba na. Wala na ang awtoridad, wala na ang lamig. Ang naroon na lang ay pagod at isang pakiusap. "Hindi ako nandito para manggulo. Gusto ko lang may ipakita sa'yo." Huminto si Likha, ngunit hindi ito lumingon. Nakatalikod pa rin ito, isang pader ng pagtanggi. Dahan-dahang lumapit si Lakan. Hindi masyadong malapit, sapat lang para marinig siya. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang luma at kupas na guhit. Maingat niya itong ibinuklat. "Hindi ko alam kung paano sisimulan," pag-amin ni Lakan. "Lahat ng ginawa ko ay mali, pero ito ang totoo." Inilahad niya ang guhit. Nang hindi pa rin kumikibo si Likha, nagpatuloy si Lakan, ang kanyang boses ay nagsimulang manginig sa emosyon. "Naaalala ko. Nakaupo tayo sa sahig, may amoy ng Crayola at ng pabango ni Mama. Ikaw, gusto mo ng maraming bulaklak sa hardin. Ako naman, gusto ko ng malaking bintana sa kwarto ko. Pinangarap natin to, sabay." Sa pagbanggit ng salitang mama, isang bagay ang nag-iba. Dahan-dahang lumingon si Likha. Tiningnan niya muna si Lakan. Pagkatapos ay ang papel na hawak nito. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang bahay. Ang bahay na paulit-ulit niyang iginuguhit sa mga pader, sa mga piraso ng karton, sa kanyang isipan. Naroon ito. Ang dalawang bintana na parang mata. Ang pintong nakangiti. "Ito tayo noon," sabi ni Lakan. Itinuturo ang dalawang stick figures. Kuya Lakan at Baby Likha. Isang imahe, isang malabong alaala, isang pamilyar na pakiramdam. Biglang bumuhos sa isipan ni Likha ang tawa ng isang babae, ang pakiramdam ng maliliit na kamay na nakahawak sa kanya, ang init ng isang yakap. Dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang nanginginig na kamay na tila balak hawakan ng papel. Ngunit sa sandaling iyon, sa pinakamahalagang sandali ng kanilang buhay, ang katahimikan ay sinira ng tunog ng humaharurot na mga motor. 2 motorsiklo, 4 na lalaki na naka-helmet, ang biglang pumasok sa eskinita. Hinaharangan ang magkabilang dulo. Sa ilalim ng kanilang mga jacket, sumilip ang anyo ng bakal. Ang mga tauhan ni Silas. Ngunit hindi na ito mga simpleng goons. Ang mga ito ay mga berdugo, ipinadala para tapusin ang trabaho. "Lakan!" sigaw ni Likha. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa gulat at takot. Walang pag-aalinlangan, itinulak ni Lakan si Likha sa kanyang likuran. Ginamit ang sariling katawan bilang panangga. "Sa likod ko," utos niya. Sa isang iglap, ang 2 estranghero
ay naging magkapatid na pinag-isa ng isang panganib. Bumunot ng baril ang isa sa mga lalaki, ngunit bago pa man nito maikasa, hinablot ni Lacan ang isang takip ng basurahan at ibinato ito ng buong lakas. Ang kasunod na nangyari ay isang magulong laban para sa kanilang buhay. Sumugod ang mga lalaki. Itinulak ni Lacan si Likha papasok sa isang masikip na pasilyo. Takbo. Nagsimula ang isang desperadong paghabol sa mga pasikot-sikot ng distrito Kalimtan. Talon sa mga bubong, pagdaan sa mga bintana, pagtatago sa likod ng mga naglalakihang tangke ng tubig. Sa gitna ng kaguluhan, nahulog ang lumang guhit mula sa kamay ni Lacan at napunta sa isang puddle ng putik. Nakarating sila sa dulo ng isang mataas na pader. Wala na silang matatatakbuhan. Ang mga armado ay papalapit na. Hinarap ni Lacan ang mga ito. Inihahanda ang sarili sa tiyak na kamatayan. Ngunit si Likha, na buong buhay ay tumakbo palayo sa gulo, ay biglang gumawa ng isang bagay na hindi inaasahan. May nakita siyang isang tumpok ng mga lata ng pintura. Hinablot niya ang dalawa. Inalog ito ng mabilis at itinutok sa mga humahabol sa kanila. Ibinuga niya ang pintura sa kanilang mga mukha. Pansamantalang binulag ang mga ito. Dito, sigaw ni Likha. Itinuturo ang isang mahinang bahagi ng pader. Sabay nilang sinipa at binangga ang pader. Bumigay ito at bumagsak sila sa kabilang panig, isang abandonadong bodega. Narinig nila ang mga sigaw at putok ng baril sa labas. Dito sa loob, sa gitna ng alikabok at dilim, tanging ang kanilang mabibigat na paghinga ang maririnig. Nakasandal sila sa pader, magkatabi, duguan, pagod at takot, ngunit magkasama. Hinarangan nila ang pinto gamit ang mga mabibigat na bakal. Alam nilang hindi ito magtatagal. Sa dilim, tiningnan ni Lacan si Likha. Ayos ka lang? Tumango si Likha. Ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng pagkalito, ngunit wala na ang galit. Napalitan na ito ng isang tanong. Isang tanong na 30 taon niyang itinago sa kanyang puso. Hinarap niya si Lacan. Sino ka ba talaga? Bago pa man makasagot si Lacan, isang malakas na kalabog ang yumanig sa pinto. Sinisira na nila ito para makapasok. Napadpad sila sa sulok, wala nang matatakbungan. Hinarang ni Lacan si Likha. Ginawang panangga ang sarili. Hindi mo siya makukuha. Sabi ni Lacan, hindi sa mga lalaki sa lawas, kundi sa mundo. Isang pangako sa kanyang kapatid. Ang pinto ay tuluyan ng bumigay. Kasabay ng pagbagsak ng pinto, hindi mga armadong lalaki ang pumasok. Sa halip, mga pulis na naka-full battle gear ang sumugod sa bodega. Tinutukan ng baril ang mga nagulat na tauhan ni Silas. Ang ilan ay sumuko. Ang iba ay nagtangkang tumakas, ngunit mabilis ding nahuli. Nakatayo sa likod ng mga pulis, ligtas at hindi nasaktan, si Aling Tala. Sa tabi niya ay isang lalaking nakauniporme, isang mataas na opisyal ng pulisya, isang matagal ng kaibigan ng pamilya Montenegro na personal na tinawagan ni Lacan bago siya umalis ng mansyon. Ang huling baraha na kanyang itinago. Mula sa labas, nakita nilang inilalabas na nakaposas si Silas Montenegro. Lumabas ito mula sa kanyang sasakyan, kung saan siya nagmamasid mula sa malayo, kampanteng magtatagumpay ang kanyang plano. Ngunit nang makita niya si Lacan na buhay at nakatayo, ang kanyang mukha ay nagpakita ng purong gulat at pagkasuklam. Nagkatinginan sila, ang pamangkin at ang tiyuhin. Walang salitang binitawan, ngunit sa mga mata ni Lacan, nakita ni Silas ang kanyang katapusan. Ang lahat ng kasinungalingan, ang lahat ng kasakiman ay nagwakas na. Nang matapos ang kaguluhan, isang ambulansya ang dumating para gamutin ang mga sugat ng magkapatid. Habang ginagamot ng isang mediko ang hiwa sa braso ni Likha, si Lacan ay nakaupo sa tabi niya, hindi nagsasalita.
Ang adrenaline ay nawala na at ang natira na lang ay ang bigat ng mga nangyari. Si Lika ang unang bumasag sa katahimikan. Totoo ba? Tanong niya. Ang kanyang boses ay mahina, halos walang tunog. Lahat ng sinabi mo, ang guhit, tayo ba talaga yon? Tumingin si Lakan sa kanya. Sa pagkakataong ito, ang kanyang mga mata ay walang anumang bakas ng pagiging bilyonaryo. Ang nakikita ni Likha ay isang lalaking pagod, nasasaktan, at puno ng pagsisisi. Oo, sagot ni Lakan. Patawarin mo ako, Likha. Sa lahat. Sa pagiging arogante ko. Sa panganib na dinala ko sa'yo. Patawarin mo ako dahil ngayon lang kita nahanap. Hindi sumagot si Likha. Tumingin lang siya sa malayo. Sinusubukang iproseso ang isang buhay na ninakaw sa kanya. Ang isang pamilyang hindi niya nakilala. Ang isang kuya na ngayon pa lang niya nakita. Pagkalipas ng ilang araw, matapos mailabas ang opisyal na salaysay, dinala ni Lakan si Likha sa isang lugar. Isang tahimik at payapang sementeryo, malayo sa gulo ng lungsod. Huminto sila sa harap ng isang puntod na gawa sa puting marmol. Nakaukit dito ang isang pangalan, Hiraya Montenegro. Isang mapagmahal na ina, isang diwa na hindi malilimutan. Siya si Mama, sabi ni Lakan. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal at lungkot. Inilapag niya ang isang bouquet ng mga puting rosas sa puntod. Hindi siya tumigil sa paghahanap sa'yo. Kahit noong sinabi na ng lahat na wala ka na, ang puso niya ay laging naniniwalang buhay ka. Nakatayo lang si Likha, nakatingin sa pangalan, Hiraya. Isang pangalang ni minsan ay hindi niya narinig. Ngunit sa di maipaliwanag na dahilan, nagdulot ito ng kakaibang kirot sa kanyang dibdib. Kinuwento ni Lakan ang lahat, ang kanilang pagkabata, ang mga paboritong kanta ng kanilang ina, ang mga laro na kanilang nilalaro. Kinuwento niya ang talaarawan, ang bawat salitang puno ng pagmamahal para sa kanyang nawawalang bunso. Habang nakikinig, may mga luhang nagsimulang mamuo sa mga mata ni Likha. Mga luhang hindi para sa sakit o galit, kundi para sa isang pagmamahal na naramdaman niya mula sa isang taong hindi na niya kailanman mayayakap. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niya ang init ng isang pamilya. Nang paalis na sila, may inabot si Lakan kay Likha. Isang bagong, leather-bound na sketchbook at isang set ng mga dekalidad na lapis. Hindi natin maibabalik ang kahapon, sabi ni Lakan. Isang maliit at malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Pero pwede tayong magsimula ngayon. Tinitigan niya ang kanyang kapatid. Ang mga mata ay puno ng isang pangakong hindi na kailangang bigkasin. Panahon na para gumuhit ng mga bagong alaala. Tinanggap ni Likha ang sketchbook. Hinaplos niya ang malinis na pabalat. Pagkatapos, tumingin siya kay Lakan. Ang tanong na kanina pa, bumabagabag sa kanya ay, sa wakas ay nabigyan ng boses. Ano na ang gagawin natin ngayon? Ngumiti si Lakan. Sa pagkakataong ito ay isang totoong ngiti. Totoong ngiti. Isang nangiting umabot sa kanyang mga mata, tinatanggal ang mga anino ng kalungkutan na matagal nang nanirahan doon. Itatayo natin ang pangarap ni Mama. Isang taon ang lumipas. Ang araw ay gypsing maganda sa lungsod ng Sinag, ngunit ang pinakamaliwanag na sinag ay hindi nagmumula sa langit, kundi sa isang bagong gusali na nakatayo sa isang malawak at luntiang lupain. Isang lugar na dating hangganan sa pagitan ng poblasyon Paraiso at Distrito Kalimtan na ngayon ay nagsisilbing tulay. Sa harap ng gusali, may isang malaking arko na may nakaukit na mga salita. Ang pundasyon ng Hiraya. Hindi ito isang ordinaryong foundation. Ito ay isang tahanan, isang santuwaryo para sa mga pamilyang pinaghiwalay ng tadhana, isang lugar kung saan ang mga nawawala
ay may pag-asang matagpuan. Sa loob ng isang art room na puno ng liwanag, si Likha Bayani ay napapaligiran ng mga bata. Ang kanyang buhok ay maikli na ngayon at ang dating kalungkutan sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang mapayapang kislap. Wala na ang blangkong pader. Siya ay nakangiti, tumatawa, habang tinuturuan ng mga bata kung paano iguhit ang kanilang mga pangarap. Ang kanyang sining na dating paraan para ilabas ang kanyang sariling sakit ay isa na ngayong instrumento para sa paghilom ng iba. Sa labas, sa hardin, nakatayo naman sila Candiwa Montenegro. Wala na ang kanyang mamahaling Amerikana. Nakasuot lang siya ng simpleng polo shirt. Abala sa pag-aalo sa isang ina na umiiyak ng may kagalakan. Hawak ang mga dokumento na magpapatunay na natagpuan na ang kanyang matagal nang nawawalang anak. Ang bilyonaryong dating kumokontrol sa mga boardroom ay isa na ngayong tagapakinig ng mga kwento, isang tagapawi ng mga luha. Natagpuan niya na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa stock market, kundi sa bawat pamilyang kanyang muling nabubuo. Sa halip na maghiganti, pinili nilang gawing pag-asa ang kanilang sakit. Nang matapos ang araw, nagkita ang magkapatid sa isang burol na natatanaw ang buong foundation. Dala ni Lakan ang isang lumang papel na maingat ng inayos at inilagay sa isang frame. Ang kanilang guhit bata. "Tingnan mo sila," sabi ni Lakan, nakatingin sa mga pamilyang masayang naglalakad sa hardin. "Ginawa natin to, Lik." Ngumiti si Likha. "Si Mama, ginawa niya din to." Tumango si Lakan. Inilapag niya ang frame at may inilabas siyang isang malaking blueprint. Ibinuklat niya ito sa damuhan. Ito ay isang detalyadong plano ng isang bahay. Isang modernong disenyo, ngunit ang itsura ay hindi maikakaila. 2 malaking bintana na parang mata at isang pintong nakangiti. Ang bahay na kanilang pinangarap. Sa likod nila, sa tuktok ng burol, may isang lote na hinahanda na. Ang pundasyon ay nagsisimula ng hukayin. "Handa ka na bang umuwi, kapatid?" tanong ni Lakan. Tumingin si Likha sa blueprint pagkatapos ay sa kanyang kuya. Ang taong minsan niyang itinaboy, ang taong minsan niyang kinatakutan, ay ang siya na palang matagal nang hinihintay ng kanyang puso. Hindi siya sumagot. Sa halip, kinuha niya ang isang lapis mula sa kanyang bulsa, yumuko sa blueprint at nagdagdag ng isang detalye sa hardin. Maraming bulaklak. Nagkatinginan sila at sabay na tumawa. Isang tawang malinis, totoo, at puno ng 30 taong pananabik. Habang papalubog ang araw, nanatili silang magkatabi, nakatingin sa pundasyon ng kanilang bagong tahanan. Ang kanilang paglalakbay ay mahirap at masakit. Ngunit sa wakas, pagkatapos ng mahabang panahon ng pagkakahiwalay, ang 2 kapatid na Montenegro ay sabay nang uuwi. Ang pag-ibig na minsan ay ninakaw ay hindi kailanman nawala. Naghihintay lamang ito ng tamang panahon upang muling matagpuan. At dito po nagtatapos ang kwento ni Lakan at Likha. Isang kwentong nagpapaalala sa atin na gaano man kalaki ang yaman o gaano man katindi ang hirap, ang tunay na tahanan ay hindi nakikita sa material na bagay, kundi sa puso ng mga taong nagmamahal sa atin. Ang aral ng kanilang paglalakbay ay simple lamang. Ang pagpapatawad ay may kapangyarihang gawing pag-asa ang pinakamasakit na nakaraan, at ang pagmamahal ng isang pamilya ay isang ilaw na kayang tumagos sa kahit gaano kadilim na gabi. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin sa isa na namang paglalakbay ng puso. Sana po ay nabusog namin ang inyong mga diwa at napulutan ninyo ng inspirasyon ng kanilang istorya. Kung meron po kayong mga saloobin, komento, o mungkahi kung anong uri ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod,
Huwag po kayong mag-atubiling i-comment sa ibaba. Ang inyong mga tinig ay napakahalaga po sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.